President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Maayong hapon kanatong tanan. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the turnover of the 91 patient transport vehicles to local government units of Northern Mindanao. To formally begin our program, may we call on Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy for his welcome remarks. His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., Special Assistant to the President, Honorable Anton Lagdamio Jr. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon para sa panahon na binigay niya sa atin ngayon. Sa pagtitipon na ito, at sa pagdala niya sa atin dito na walang abala at puno ng kagalakan at pag-asa. Hindi lang sa mga kaibigan at mga katrabaho, pati na rin ng mga kasamahan natin sa paghatid ng serbisyo ng sambayanang Pilipino. Nandito tayo ngayon para mapaigting pa natin ang hinahatid nating na serbisyo sa ating mga kababayan. We are all gathered here to bear witness to the government's commitment to improving the economic condition of the people and to ensure that there is adequacy in the social services that government is providing the Filipino people. We in the local government across the country have and is always geared towards improving the lives and well-being of our constituents. At alam po namin na ang pinaka-importanting maitupad namin ay ang pagpapataas ng kapasidad ng bawat pamilya na makamit na mahawakan nila kung ano-ano man ang kanilang ninanais para sa isang pamumuhay na masasabi nating may improved state of well-being. Pero dahil nagkakaiba ang mga kalagayan ng bawat isa, bawat lugar, bawat rehiyon, kinakailangan ng ating mga mamayan ang gobyerno na nagsisiguro na sapat at pulido ang naibibigay nito na mga serbisyo at mga programa sa pagpapaangat ng ekonomiya at kalagayan ng bawat pamilya. Nandito tayo ngayon na puno ng pagpapasalamat na patuloy na pagpapataas ng kapasidad ng ating pamahalaan. And for the support of the national government to the improvements of the local government throughout the country. With this, and in behalf of the mayors and governors in Northern Mindanao,
We welcome everybody to this event, most especially to His Excellency, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, and the members of his cabinet to Mindanao and the city of Golden Principe. Thank you very much, and may the good Lord continue to bless us all. Thank you very much, Mayor Uy. And to deliver his message, may we call on the Governor of Misamis Oriental, Governor Peter Unabia. A big hand, please. His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., distinguished officials from the national and local government, our dedicated partners from the Philippine Charity Sweepstakes Office, honorable governors, mayors, and representatives from beneficiary LGUs, esteemed guests, friends, and colleagues, ladies and gentlemen, mayong hapon kanatong tanan. May hapon! Welcome to Northern Mindanao. Welcome to the city of Golden Friendship, and welcome to the province of Misamis Oriental. It is with deep honor and great pride that we welcome you all to this historic occasion, the official turnover of 91 patient transport vehicles under the Medical Transport Vehicle Donation Program of the Philippine Charity Sweepstakes Office. We are specifically grateful for the presence of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., whose leadership continues to steer our nation towards a bagong Pilipinas na walang Pilipinong gutom at walang mahirap. To the local officials, you are not only receiving keys to vehicles, you are receiving the keys to saving lives. These are more than logistical assets, they are lifelines. Here in the province of Misamis Oriental, we have aligned ourselves with the national government's vision through our Paglaom Development Agenda, a strategic and values-based framework. These patient transport vehicles will continue to the achievement of improved health outcomes, which is central to our aspirations of attaining single-digit poverty incidence by year 2028. Once again, thank you, Mr. President, for your inspiring leadership. Mabuhay ang atong mga lokal nga pagkakamahanan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Daghang salamat. Daghang salamat. Thank you very much, Governor Unabia. And now, may we call on PCSO General Manager Melquiades Robles to deliver his message. A big round of applause, please. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, all my fellow government workers. Let me start by congratulating the recipients of today's events. Truly, you're really lucky. Kasi magkukwento po ako ng konti. Nung nagpaplano po kami, tinanong po kami ng Pangulo, how do you intend to distribute that? No? Sabi namin, we'll ask them to come to Manila, as we usually do. And then they will pick it up here in a simple ceremony sa Manila. No? Sabi ng Pangulo, panahon ng eleksyon ngayon. Busy sila lahat. No? So, i-istorbohin natin. It's a very important time. That's why you are lucky, because the President used to be a local official too. Pero yung kagad ang sinabi niya, panahon ng kampanya ngayon, and then we would be disturbing them. Bahalaga ang oras nila ngayon. And not only that, sabi niya, gagastos sila, pupunta sila, mag-hotel sila, mag-airfare sila, may driver sila. So imagine all that. Kaya po nandito kami ngayon. A round of applause for the President, because he understands us. And isa rin po is, sabi nga po ni Governor Unabia, no? These are not just mere machines or engines for transport. This is the extension of the care of the government. Ang centerpiece po ng gobyerno ni Pangulong Marcos
is to bring the government to the people. And what better way of bringing that now? But puntahan natin yung constituents ninyo at dalhin natin sa pinakamalapit na ospital. Natatandaan nyo, sino po ba rito ang naka-experience ng COVID nung kayo tumutulong? Kahit tricycle na lang ho ginagamit, which exposes even the health worker. No? Ito po, insulated po ito. Insulated po ito. Even the health worker, meron po itong division na at least miski pa paano, hindi rin mahahawa naman. No? We made sure that we gave you the best. Gusto nyo ba ng itong brand? Kasi palitan natin kung ayaw nyo. No, but this is a very efficient brand. No, everybody likes this kasi available ang parts. No, going back, the centerpiece of the government is tanang kinabuhi, importante. Nag-aral ho ako ng konti. Lahat ho ng buhay, bawat buhay po ay mahalaga. Ito po ang centerpiece ng pamahalang Marcos. No, we give value to life. And ang tunay na malasakit po, hindi lang ho pang optics. Ang tunay na malasakit, ito po, nararamdaman, nasasakyan, nakakatulong, at nakakapagbigay buhay. Bawat pasyenteng maisakay ninyo at magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa buhay niya. Malaking bagay na po sa atin dyan, sa inyo bilang lingkod bayan at sa ating pamahalang nasyonal. We will do everything para po makatulong sa inyo. Yan po ang mandato namin sa PCSO, sapagkat hindi po kami umuurong sa pagtulong. At sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, kami po'y makakaasa na ang iba sa inyo ay hindi pa po nakakatanggap. Sino po ang first time lang tatanggap ng ambulance dito? Please raise your hands. Yung ngayon lang po. Okay. We had a list here na first time lang tatanggap from this sa listahan namin. No? Pero kung maganda ho ang pag-maintain ninyo, we will try and achieve bukod sa 100% ng municipalities all over the Philippines na bibigyan natin ng ambulance, magsa-second round pa po tayo kung maganda ang inyong, pag-maintain niya. No? So hanggang dito na lamang po at patuloy po natin paglingkuran ang ating bayan. Maraming salamat po. Thank you very much, General Manager Robles. At this juncture, may we also call on Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo Jr., to introduce our guest of honor and keynote speaker. A big hand, please, for Mr. Lagdameo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Secretary Anton Lagdameo. The other cabinet members, please take your seats. The other cabinet members here present, Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes, Philippine Charity Sweepstakes GM Mel Robles, Misamis Oriental Governor Peter Unabia, Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy. The governors of Bukidnon are also here, and Misamis Occidental are here. Today we just finished our discussions with the RDC 10th Region 10. Kaya't nandito ang ating mga iba't ibang gobernador. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa inyong tanan. Maraming salamat sa lahat ng mga mamamayan ng Cagayan de Oro sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong araw para sa isang napakahalagang layunin, ang paghahatid sa inyo kasama ng mga kababayan natin sa Ilagang Mindanao at BARM ng mga tinatawag nating Patient Transport Vehicles o PTV. Bilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan,
Alam ko naman kung gaano kahalaga ang magkakaroon ng sasakyan na magagamit tuwing may mga kababayan tayong kailangan madala sa paggamutan. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o kung anong health facility. Etong mga PTB na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Ito ay naging leksyon na natutunan namin sa Ilocos Norte dahil nangyari sa amin, meron nang nag-donate galing sa Amerika. Yung nakikita natin sa sine, yung sa television, yung malalaki talaga na ambulance na kumpletong-kumpleto. Kahit dalawa pa, kung pampasyente, pwede isakay. Meron kaming dalawang ganon. Number 1, yun na nga, hindi makapasok sa maliliit na daan. Pangalawa, pag nasira, walang marunong mag-ayos. Pangalawa, walang pyesa. Kaya nung mag-order kami nitong mga sasakyan, sinabi ko, yun ang naging problema namin. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Huwag na tayong kumuha ng pinakamalaki, pinakamaganda na ginagamit sa Amerika dahil malalapad ang kalsada sa Amerika. Kaya hindi babagay dito sa atin. Tapos yun na nga, ang hindi naman minsanan nito, kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya kailangan madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, sa kasa man o hindi, at madaling makakuha ng pyesa. Kaya naisip namin, hindi pala praktikal ang mga ganyang klaseng PTB. Lalo na't nais natin na matulungan ang mga nangangailangan, lalo na yung mga nasa malalayo. Sila talaga ang nangangailangan nitong mga PTB na ito. Kaya nakakatiyak ako na maraming matutulungan nitong ating PTB at itong Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCOSO. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad. Katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Mula noong Hunyo ng 2022, nakapagbigay na po tayo ng 570 PTB sa mga lokal na pamahalaan, maliban pa sa NCR. Noong nakaraang taon, nangako tayo na ang lahat ng lalawigan ng bansa ay makakatanggap ng PTB. Simula noon, 271 PTB ay naipamahagi natin. Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng 71 PTB, 85 para sa Northern Mindanao, 6 naman para sa BARM. Sa 91 na ito, ay 68 na beneficiary ay first-timer. Yung 91 na ipamimigay natin na transport vehicle, ang makakatanggap, 68 sa mga nakakatanggap ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, ng patient transport vehicle sa kanilang kasaysayan. Kaya first time na sila magkakaroon ng ganito. Layunin ng PCO na makapamahagi ng 985 PTBs upang matiyak na lahat ng munisipalidad sa bansa ay may sasakyan magagamit para sa pasyente. Ngayong taong na ito, inaasahan namin at ako'y nakakasiguro na makakakumpleto na tayo. Lahat ng ating munisipyo, ng ating kabuuang bansa ay mabibigyan na ilan ang LGU natin, 1,552. Ang naipamigay na natin, we have been able to give this year lang ito, 567 na ipamigay na natin this year. Ang ibibigay
ay 900 and ang ibibigay pa na tatapusin natin by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1,552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin 1,492. Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito, sa kauna-unahang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Dahil ito ay talagang hihingi ako ng pauman ninyo at medyo ipagmamayabang ko ito dahil napakahalaga para sa akin yung healthcare. Dahil ito yung naging karanasan ko, kung minsan nakakalimutan natin ang healthcare. Hindi natin masyadong iniintindi. Hindi siguro dahil dinevolve yung healthcare sa local government, ay hindi naman talaga, hindi pa naman sanay ang mga local government na magpatakbo ng healthcare program, magpatakbo ng mga hospital system. Kaya medyo napabayaan. Kaya naman, kami sa national government, nakikita naman namin, naunawaan naman namin ito. Kaya naman, ginawa namin itong programang ito para at least para sa mga transport vehicles, hindi na ninyo kailangan mag-alala. Kung maalala ninyo, pag humihingi dati tayo sa PCSO, kasama din ako, governor din ako cry-cry ang tawag namin Cry-cry lang kami sa PCSO, pingi naman ng ambulansya, kulang kami sa ambulansya, hihingi. O kundi, malakas ka presidente, malakas ka sa DOH, malakas ka kung kanino, meron ka matatanggap. Ngayon, siguro, kung malakas ka sa presidente, baka mapabilis lang ng mga 5 days. Pero lahat makakatanggap, kahit sino. Kahit hindi natin, kahit sasabihin na hindi ko man nakausap, hindi naman nakilala, hindi kahit na, basta titiyakin natin, lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. Dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, mapangalagaan ninyo ang mga PTV na ito. Yung mga na-release na natin, yung mga nauna, maganda pa rin ang takbo. Basta't alagaan natin, matitibay ito Talagang research namin na mabuti kung alin yung pinakamaganda. At matitibay naman ito, kagaya na sabi ko, kahit na halos lahat ng mekaniko kaya nilang ayusin pag may nasiraan at madaling makahanap ng pyesa. Sa aking mga kababayan dito sa Hilagang Mindanao at sa BARM, alam ninyo kung paano nagkulang noon ang sistemang dapat sana ay naging sandigan ninyo sa mas maayos na buhay. Ngunit, ipinakita ninyo sa amin kung paano bumangon. Kailanman, hindi kayo sumukok. Ganyan din po ang pamahalaan sa inyo. Hindi kami titigil sa pag-iisip ng ibang hakbangin upang magbigay ng serbisyong kinakailangan ninyo. Kaya sa mga doktor, nurse, driver, rescuer, tanod, volunteer, ito po ay para sa inyo. Kayo ang mga bagong Pilipino na may disiplina, may kahusayan at pagmamahal sa bayan. Isa lang po itong patunay sa ating dedikasyon sa pagbabago ng ating bansa para sa isang mas makatao, makatarungan at mas inklusibong bagong Pilipinas. Naway sa bawat paglakbay ng mga PTV na ito, makapag-abot tayo ng pag-asa at tulong anumang oras sa ang sulok man ng bansa. Yan ang ating pangako. Dagang salamat, mabuhay ang Cagayan de Oro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Daghan kaayong salamat. Thank you very much, Mr. President. At this point, we shall now proceed with the ceremonial turnover of PTV keys to the beneficiary, provinces, cities, and municipalities of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. May we request the President to kindly lead the turnover downstage.
Likewise, may we also invite PCSO General Manager Robles and Chairperson Reyes to please assist the President. First, may we call here in front Governor Peter Unabia of Misamis Oriental to receive the PTV key. Thank you. Up next, may we call Governor Henry Waminal of Misamis Occidental to receive the PTV key. Thank you very much. And lastly, may we call Governor Rogelio Nil Roque of Bukidnon to receive the PTV key. Once again, we have here Governor Rogelio Nil Roque of Bukidnon to receive the PTV key. Thank you very much, and thank you, Mr. President. Congratulations to all our recipients of the 91 patient transport vehicles. At this point, may we request the President to kindly grant us a group photo downstage. Likewise, we would also invite all our guests to gather here at the center. Ready? At the count of 3. In 3, 2, 1. Thank you very much, Mr. President, for granting us a photo opportunity. And that concludes our program. Thank you once again, Mr. President, for gracing the turnover of the 91 patient transport vehicles to LGUs here in Northern Mindanao. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We would like to request everyone to please remain in your respective places until the President has left the venue. Thank you very much.